Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. We are here at the Mitsukoshi Jose Abad Santos branch dahil lumapag na nga dito mga kamots ang isa sa dalawang bagong labas na motorsiklo or scooter coming from SYM. So nauna na nga nating ipiniture yung SYM Naga. Ngayong araw na ito mga kamots, isusunod na nga natin, inaabangan din coming from SYM, the SYM Cruisim GT 150. Ayan, so maxi scooter style din mga kamots, na talaga naman tatapos sa kompetensya dito sa Philippine market. Alamin natin mga kamos kung anong mga tinataglay na specs at features nitong bagong maxi scooter na ito coming from SYM. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. This is the all-new SYM Cruisim GT 150. Wow! Ayan. So, bagong maxi scooter na labas coming from SYM. If I'm not mistaken, mga kamots, yung naunang version ng Cruisim nila, yung may gulay board pa. Ayan. So, itong pinakabagong model ng Cruisim, wala na siyang gulay board, mga kamots, kung makikita ninyo. Para na siyang katulad ng NMAX, no, na merong separation sa gitna. So sadly wala na tong gulay board. Pero when it comes to looks and appearance, talaga namang hindi rin magpapahuli itong pinakabagong maxi scooter na ito mula kay SYM. And when it comes to specs and features, hindi rin talaga nagpahuli itong SYM na mamaya ay malalaman ninyo sa kalagitnaan ng ating video. By the way mga kamos, pagdating dito sa Cruisim GT 150, dalawang color ang pagpipilian nyo. Isang color white, and then itong color matte gray. So kung naganda na ako dun sa SYM Naga na una natin pinito sa YouTube channel natin, mas lalo pa ako nagagandahan dito sa bagong Cruisim GT 150. So dito pa lang sa visor niya na naka-smoke visor, napakaganda, napakaangas mga kamos, no? So hindi ko lang matanggal yung pinaka-cover niya, yung plastic kasi bago pa. Matte gray, paint finish yung pinaka-pairings niya, yung pinaka-base color niya. Dito, para siya naka-dry carbon mga kamos. Wow! Ayan, maganda. By the way, naka-LED na po lahat ng mga ilaw nito from headlight, DRL, turn signals going to taillight. Ayan, so hindi ka na rin talo mga kamos dito sa maxi scooter na ito. Ito po yung pinaka-headlight niya, so 2 portion. And then, ito yung pinaka-daytime running light niya. Ayan, so mahaba. Simula doon hanggang dito. Ayan, and then ito naman yung turn signals niya. Sa turn signals niya, napakaganda mga kamos, mahaba rin, no? And then naka-integrated na rin siya. So wala ka nang abalay pa na baka may mabali pa diyan. Ayan, so unlike sa SYM Naga na nakahiwalay yung turn signals niya, dito sa Cruisim GT 150, so naka-integrated na po. Meron siyang parang honeycomb na design dito. Ayan, kung matitignan niyo ng malapitan. Sa fender, matte black, matte gray din yung kulay, napakaganda. Ayan. And then sa telescopic port niya, meron siyang reflector na orange dito. Napaka-plain looking lang ito. Nitong scooter na to. And then nakalagay lang dito is 150. Ayan, dito sa may bandang part na to. And then kung mapapansin nyo dito, para siyang merong design dito or sticker dito. Wow! Ayan. And then dito naman sa ilalim ng upuan niya, nakalagay dito yung 3D emblem ni Cruisim. And then yung pinaka GT is color red na emblem. Napakaganda. Meron tayong side garnish dito na plastic type na color silver. And meron siya ditong air vents. Ayan, singawan ng makina, mga kamos, no? Para hindi masyadong mainitan yung makina natin. As I mentioned earlier, so wala na po itong footboard. Unlike sa lumang Cruisim ni SYM. So dito sa bagong Cruisim GT 150, so meron na rin siyang separation sa gitna. Ayan. So dito, ito yung pinaka footboard niya. Extendable yung paa ng driver dito. So, naka-anti-slip na rin yung footboard niya. So hindi basta-basta dudulas. Yung paa natin dito, wala na rin siyang kickstart. And then pagdating sa crankcase niya, napaka-premium ng pagkaka-paint finish, matte black. And then nakalagay diyan SYM. Ito naman yung airbox niya. So malaki rin. By the way, naka-twin shock absorber na rin to sa likuran. Meron na rin siyang built-in tire hugger na hindi na rin tayo mangangamba kapag dumadaan tayo sa mga basang kalsada o mapuputik kasi hindi na magtatalsikan yung putik dun sa engine bay. Ayan, good thing na nilagyan nito ni SYM. Then, ito naman yung itsura ng taillight ni SYM Cruisim GT 150. So, napakaangas ng taillight nyo. Color, solid red talaga yung pinaka-ano niya, ilaw niya. Hindi pa man din umiilaw to, pero kitang-kita na yung pagkapula. Ayan.
So, sa turn signals sa likuran, napakaganda rin. Tignan nyo, dalawang bilog. Ayan. Kakaiba yung turn signals niya sa likuran. And LED na rin yan, mas kaya expect natin talagang matingkad ang buga niyan. So, naka-integrated na rin. So, wala na tayong aabalahin pa na baka may mabali pa dyan. Meron siya reflector dito na color red, rectangular shape. And then, ito naman yung pinaka-fender niya. Meron siyang built-in plate light. Disc brake na nga rin pala yung likuran nito. Kagaya din sa SYM Naga, nakapasok mismo dun sa loob ng pinaka-mugs niya. So, hindi siya yung typical na nakikita natin na nandun sa right side. So, ito, dito nasa left side siya and then nakapasok siya mismo sa loob ng pinaka-mugs niya. Kaya talaga protektado yung caliper and then yung rotor disc natin dito sa likuran. Ito naman yung itsura ng tambucho ni SYM Crusim GT 150. So, napakaangas at napaka-aesthetic ng design. Yung pinaka mismong heat guard niya, two-tone color, matte black tsaka matte gray. And then nakabalot siya mismo sa buong tambucho niya. Kaya yung tambucho hindi masyado makikita. And then ito naman yung radiator cover niya na napaka-angas din at napaka-unique din ng design. So proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong itong pinakabagong SYM Crusim GT 150. So sa harapan nito ay gumagamit ng 100 by 90 by 14 inches sa unahan. Pagdating sa mugs niya, mga kamos, napakaganda at kapal ng ginamit na mugs ni SYM. So naka-gloss black paint finish naman dito. Naka-tubeless type na rin po ito, harap at likuran ayon kay SYM. And then ng ginamit na gulong ni SYM dito sa Crusim GT 150 ay CST tires din. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 120 by 80 by 14 inches din. So kagandahan dito, pantay yung sukat ng mugs niya harap at likuran. Grab bar niya, naka-matte black paint finish, napaka-premium ng pagkakakulay niya. Top box ready na rin po ito, mga kamots. Itong pinaka-bracket niya. So tatanggalin mo lang tong cover niya. May cover kasi ito yung pinaka-cover niya. Natatanggal yan, no? And then meron siyang 4 na butas dito. Ibig sabihin yan, mga kamots, top box ready na rin po itong pinaka-bracket niya. 2-in-1 na rin. Upuan niya na napaka-premium din ng pagkaka-design ni SYM. So naka-anti-slip features na rin. Sabihin magaspang tong seat cover niya na hindi basta-basta dudulas yung driver natin dito. 2-portion, driver sa passenger malawak din. And then nakalagay dyan yung signature name ni SYM. Ayan. So naka-camel back seat na rin. Ayan, naka-customize na rin. Meron siya napakalawak at napaka-spacious na underseat compartment. Kakasya ang dalawang half-face helmet dito, mga kamots, no? So sa lawak ng underseat compartment niya. And then kagandahan dito na rin nakapwesto yung baterya niya na which is safe. Kasi in case na lulusong tayo sa baha, gamit itong SYM Crusim GT 150, hindi aabutin basta-basta yung battery. Ang kagandahan dito, nandito siya sa pinakamataas na part ng motor na to. Pagdating naman dito sa part na to, sa left side nandito yung fuel tank ni SYM GT Crusim. Ayan, so kagandahan dito, pag magpapagasolina ka, hindi mo na kailangan tumayo pa dito sa scooter nito dahil dito na rin siya nakapwesto. So napaka-convenient, no? Pagdating sa fuel tank capacity nitong SYM Crusim GT 150 ayon kay SYM, ito ay mayroong 12 liters. Ayan, so medyo malaki-laki yung fuel tank niya, no? And then naka-electronic fuel injected na rin po ito. Sa gitna niyan meron siyang retractable hook dito. Ayan, so napakaganda ng design, no? So pipindutin niyo siya dito sa ilalim. Ayan, and then iikot na siya. Ayan. So magiging hook na siya, mga kamos, no? And then kung babalik niyo naman na siya, kung ayaw siya nakahambalang, iaangat niyo lang and then yan. So nakatago na siya. Napaka-unique ng design, mga kamos, no? Ayan, si SYM lang meron ganitong design na hook. And naka-keyless entry na rin ito. So, ibig sabihin, additional safety and security features dito sa maxi scooter na ito ni SYM. So naka-keyless. Then pagdating naman dito sa manibela niya, sa gitna meron tayo matte silver. Then nakalagay pa rin dyan yung signature logo ni SYM. Left side meron tayo ditong built-in passing light, high beam, low beam, turn signals left and right, busina. Sa right side naman nandito yung built-in hazard niya na color yellow yung pinaka-switch, napakaganda. And then engine kill switch, and then electric push starter. Sa hand grip niya, mga kamos, napaka-premium din ng ginamit ni SYM dito sa Crusim GT 150. So hindi siya madulas hawakan kasi meron siya may mga gantong dot. Ayan. And then sa bar end niya, naka stainless bar end tayo dito. And then sa mga brake levers naman niya,
Ayan, so naka-silver paint finish din. Lastly, dito na tayo sa instrument panel niya na naka-fully digital instrument panel na rin. So sayang nga lang hindi pa naka-activate itong Crusim GT 150. Ina-activate lang daw nila ito mga kamos kapag meron ng kukuha. So as of now kasi wala pang may-ari nitong Crusim GT 150. Bagong dating lang kasi ito mga kamos, kahapon lang daw dumating. Ayon kay SYM Motors Abad Santos. Ayan, so pakita ko na lang sa inyo mga kamos yung itsura ng sample display nitong instrument panel niya para lang may idea kayo kung anong itsura ng instrument panel niya na naka-digital na. Sa iba pang mga indicators, kita naman dito, sa left side at sa right side, meron tayong dalawang button dito, mode or set. Ayan. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong maxi scooter nito coming from SYM, the Crusim GT 150. Kaya naman alamin na natin ng iba pang engine specs at features na tinataglay nitong maxi scooter na ito coming from SYM. Ang pinakabagong SYM Crusim GT ay mayroong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Taglay naman ito ang max power na 10.5 kW at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 13.5 Nm at 6,500 RPM. Naka-electronic fuel injected na rin po ang fuel system nito habang kanyang cooling system ito po ay naka-water cooled. Nasadyang ginawa ni SYM dito sa Crusim GT 150 para sa mga malayo ang biyahe. At para naman sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil maxi scoot style, gumagamit ito ng continuous variable transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork at naka-twin shock absorber naman pagdating sa likuran. For the braking system, of course, parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Nasinamahan din ni SYM ng mga pangmalakasang braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system na mapapakinabangan natin sa mga madudulas at malulubak na kalsada na meron dito sa Pilipinas. At meron pa nga ding mga ilang features na dinagdag dito si SYM tulad ng ZRSG or Zero Resistance Starter and Generator na ayon kay SYM magbibigay daw sa atin ng smooth and eco-friendly performance paggamit na natin ang scooter na ito. At meron din itong tinatawag na ALE or Anti-Lift Engine Hanger System na ang ibig sabihin ang feature na ito ay magbibigay sa atin ng more stable and steady riding handling experience dahil sa mas pinatatag at pinatibay na engine support system na talagang sadyang nilagay ni SYM dito sa pinakabagong maxi scooter na ito. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,015mm, overall width na 760mm at overall height na 1,208mm. Meron naman itong seat height na 785mm habang ang kanyang ground clearance ay 110mm. At ang kabuuang bigat naman ng maxi scooter na ito mula kay SYM ay 145 kg. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong SYM Crusim GT 150. Kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price nito dito sa Mitsukoshi or SYM Motors Jose Abad Santos as of October 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong SYM Crusim GT 150. So magkano nga ba ito dito sa Mitsukoshi or SYM Motors Abad Santos as of October 2025? Para po sa cash price nito, mga kamos, ito po ay nagkakahalaga ng 119,900 pesos. So ayon kay SYM Motors Abad Santos, all in na raw po yan. Kasama na dyan yung LTO registration tsaka insurance. Ayan, so pagdating sa previous, ganun pa rin naman daw yung binibigay nila. Basic tools, free half-face helmet coming from Mitsukoshi. Available na rin daw itong kunin as installment dito sa SYM Motors Jose Abad Santos branch. Ayan, so magda-down kayo dito ng 15,000 pesos. All-in down payment na po yan. Ibig sabihin kasama na dyan yung LTO registration tsaka insurance. And then pagdating sa monthly amortization, ang kagandahan dito, 6 months up to 36 months ang ino-offer nila. Of course, mga kamos, no? So umpisahan natin sa 6 months. Kung 6 months yun lang ito kukunin, ang monthly amortization nyo is 20,875 pesos. Para naman sa 12 months, 11,400 pesos. 18 months, 8,242 pesos. 24 months, 6,663 pesos. 30 months, 5,000
716 pesos. And then lastly, 36 months, 5,084 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong SYM Cruisim GT 150. So sa mga nag-aabang at naghihintay nitong pinakabagong maxi scooter nito coming from SYM, so as of October 2025, meron pong stock na lumapag dito sa SYM Motors Abad Santos. Nag-iisang unit lang, nakamos yung matte gray. Ayan, so message na lang kayo sa Facebook page ni SYM Motors. Ito po yung Facebook page nila. Para kung sakaling may kumuha man ngayong araw na ito, nitong SYM Cruisim GT, make sure lang na makapagpa-reserve kayo para sa susunod na dating ng stocks ng unit nila, sa inyo na mapunta. Again, this is the all-new SYM Cruisim GT 150, ang pinakabagong maxi scooter coming from SYM. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko ulit magpasalamat unang-una kay Ma'am Jonah, and then kay Sir Emboy, kay Ma'am Lady Ann, and then kay Sir Leo na nag-assist sa atin para i-review itong pinakabagong SYM Cruisim GT 150. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin, mga amos, bago matapos itong taong 2025. So stay safe, ride safe always.